Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So dito naman, si Mike Defensor. Si Mike Defensor kanina, mga kabunyog, talagang mainit si Mike kanina. Mainit si Mike kanina eh. Halos halos saktan yata siya noon, no? Ayan oh, yan yung picture oh. Tingnan niyo oh. Nanlilisik ang mata ni Mike oh. Kaganyan. Oh, tingnan niyo oh. Ayan oh. Wala sa video, panoorin niyo sa video. Ano ha? Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Nakita ko eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BJMP. O yan. Ghost Matam, yung Ghost Project, wala pa rin. Dito, ano? Ayan. Pero tingnan nyo, bakit halos nagwawala si Mike Defensor kanina? Magkasama sila ni Marcoleta. Kaya lang, si Marcoleta kasi ayaw niya nang magsalita. Parang tahimik si Marcoleta. Gusto siyang interviewin ng media, ayaw ni Marcoleta. Ayaw ni Marcoleta. Hindi na siya nagsalita. Pero si Mike Defensor, paglapit sa kanya ng media, lumapit din si Mike, magpapa-interview. Alam naman si Mike, sandali lang naman yon. Magbibigay na naman lang siya ng comment. Alam naman natin ang comment lagi ni Mike. Oh, kami na mga kritiko ng kami ng kritiko ng korupsyon, nakakulong. Yung mga sangkot sa korupsyon, sa flood control, malaya pa rin. Oh, 'yon. Lagi naman ganun ang sinasabi niya, 'di ba? Kaya lang nung sasabihin niya na 'yon, nung magsasalita siya ng ganun at may mga media nang kukuha ng sasabihin niya, hinawi na, 'yun ang tama. Hinawi ng nitong mga BJMP, hindi pinalapit yung media. Nagalit si Mike Defensor. Bakit mo ako tinutulak? Ito pa yung sinabi ni Mike Defensor pala. 2 beses nyo nang ni-raid kami sa BJMP. Oh, yung may sinabi siyang ganun eh. 2 beses nyo na kaming ni-raid kayo sa BJMP. Hindi niya naman na detalye kung anong ibig niyang sabihin na 2 beses siyang ni-raid. Hindi niya na detalye yun. Yun siguro yung sasabihin niya. Ngayon, bakit kasi nangyari yan kay Mike na hindi na siya pinagsalita ng mga BJMP? Kasi si Mike Defensor, nitong nakaraang mga araw, pag pumupunta siya sa Sandigan Bayan, masyadong mabait sa kanya ang BJMP, pinagsasalita siya eh. Pinapa-interview siya. Actually, bawal naman yun eh. Kahit naman si Leila de Lima nga, yung pagtataas nga ng hindi siya pinapayagan. Pag dumating si Leila, diretso na sa walang nag-i-interview, walang yung abogado, pwede, nai-interview. Pero si Mike Defensor noon, hindi. Ayun si Mike Defensor, alam naman natin yan, nasanay yan na maingay, madaldal. Ganun si Mike eh. Ganun ang karakter niyan. Ay ngayon, nakakulong siya. Ay di gusto niyang magsalita. Siguro i-express niya yung kanyang nararamdaman, yung kanyang galit. I-express niya yon. Ang problema, ano bang tawag sa Anong tawag sa mga nakakulong na yan? Anong tawag sa nakakulong na yan? Sige nga, tanungin ko ang mga viewers natin. Anong tawag sa mga nakakulong? Hindi natin sila tinatawag na may technical na tawag na sa kanila ngayon, 'di ba? Nasa t-shirt nila. Ano yung nakalagay sa t-shirt nila? Ano yung nakalagay sa t-shirt nila? Rico Lumibaw, anong sagot nyo? May recitation tayo ngayon. Ano yung nakalagay sa t-shirt nila?
PDL, tama si Tato. Anong ibig sabihin ng PDL? Ha? Anong ibig sabihin ng PDL? Hmm? O Tato, anong ibig sabihin ng PDL? Ha? Ikaw naman Tato, PUG daw. PUG. Ha? Si Chito Lanaban, anong PDL? Anong ibig sabihin? Donates. Ha? Deprived of liberty. Tama si Denji Adora. Persons deprived of liberty. So, ibig sabihin, ang tao may Bill of Rights. Tayo may Bill of Rights. Ano ang una? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, yung makulong ka, deprived ka ng liberty. Kasi hindi ka na free na gumalaw. Nakakulong ka o deprive of liberty ka. Kahit yung freedom of expression mo, deprived ka noon. Kaya hindi ka na nga pwedeng ma-interview. Hindi na yon. Bakit ganon? Ay kasi, ano na yan? Kumbaga may kaso ka so, may deprived ka na of liberty. Hindi pa naman penalty yon. Hindi pa naman, di ba attorney, presumed innocent until proven guilty. Yung presumed innocent until proven guilty for the purpose yun ng conviction. Pero ito kasi, mayroon ka ng kaso mayroon ka ng probable cause. Ibig sabihin, hindi ka naman ordinaryong tao. Mayroon ng basis sa iyo para ikulong ka. No bail ang kaso mo. So mayroon na sa yung deprivation of liberty. Legal 'yon. So, ibig sabihin, gusto man niyang i-express yung kanyang nararamdaman, freedom of expression, hindi niya na yan pwedeng i-invoke. May deprivation na ng liberty sa kanya dyan. At legal yan. Legal yan. Hindi naman pwedeng sabihin, hindi pa naman ako convicted. Presumed innocent ako. Yes, presumed innocent ka. So, hindi ka pa convicted. Pero, dumaan na sa proseso na mayroong findings na may probable cause. May probable cause. At may prima facie evidence na laban sa'yo. May reasonable certainty of conviction. Matibay ang ebidensya laban sa'yo. So kahit hindi ka pa convicted, kasi kailangan yung proof beyond reasonable doubt, pero pwede ka nang i-deprive ng liberty mo. Kasi mayroong probable cause, mayroon pang reasonable certainty of conviction. The evidence of guilt is strong. Yun. Yan yung mga dyan. So, hindi ka na pwedeng makapag-express ng nararamdaman mo. Kaya hindi na talaga siya pwedeng ma-interview. Kaya lang noong kasing mga nakaraan, mabait sa kanya ang BJMP. Ay di ba kada pumunta siya ng ini-interview siya? Kapag pumupunta siya ng Sandigan Bayan, nakakabuelo siya, ini-interview siya. Ay baka nagre-react na rin yung ombudsman. Nagre-react na rin yung bakit ganyan yan si Mike? Bakit nyo pinapabuelo yan? Bakit nyo pinapayagan yan na ma-interview? So pinagalitan na siguro ang BJMP. Kaya dapat si Mike Defensor, wag siyang magalit dun sa mga BJMP na nagbawal sa kanya. Nauutusan lang naman yun. Diba? Napag-utusan din lang naman yun ng mga superiors nila. Mga personnel lang yun Siyempre sinabihan na yun, baka na naman pabiluhin naman ninyo yan si Mike Defensor, magsasalita na naman yan. Huwag nyo nang pa-interviewin yan. Kasi bawal yan hindi pwede. Persons deprived of liberty. Di ba? So, siguro, na-instruksyonan na yung mga BJMP na wag nang yon. Pero nung nakaraan, nakita nyo naman, napaka-tolerant, napaka-bait sa kanya ng mga BJMP. Kaya lang, napagalitan na siguro yan. Di ba? Kabunyog Team de la Pena. Napagalitan na yung mga BJMP na yan. Ay lalo pa naman si Mike, pag ini-interview siya, bumibuelo. Sabi niya, nasaan na yung mga may kagagawa ng korupsyon? Bakit hindi nakakulong? Bakit kami na mga anti-corruption? Kami ang nakukulong. Ganun lagi ang dialogue ni Mike. Di ba? Ngayon, pero may sinasabi si Mike kanina, sabi ni Mike Defensor, 2 beses na ninyo kaming ni-raid So malamang ni-raid yung kanyang kulungan. Siguro ganito, baka may nakatagong cellphone. Naalala nyo kasi, di ba pumunta sa kanya si Sara Duterte, binisita sila ni Sara
binisita sila ni Sara. Pagkabisita sa kanila ni Sara, may statement si Mike nakarating sa media. Siguro text message niya 'yon. Ano yung statement ni Mike? Sabi niya, keep the faith. Sinasabihan niya si Sara, magpakatatag ito. Tapos sila rin daw magpapakatatag din para sa kanya, para kay Sara. Ngayon, saan ang galing 'yon? Bakit nakapaglabas ng ganong statement si Mike? Siguro nakita na baka may cellphone ito sa loob. May cellphone sa loob. Baka ni-raid nga yung kulungan nila para kunin yung cellphone. So yan mga kabunyugma. Kaya ito si Mike, mainit kanina eh. Sabi ni Mike Defensor, 2 beses na ninyo kaming ni-raid eh. Anyway, yan mga kabunyog, yan marirealize ni Mike. Panahon din naman ni Gloria, ginawa din naman nila yan. Ang buhay ay weather lang. Di ba? Nung panahon, ginawa din nila yan, nila Mike Defensor. Panahon ni Duterte, mas malala pa. Panahon ni Duterte, hindi lang nire-raid ang kulungan, pinapatay. Di ba? Naalala nyo, nire-raid ang kulungan, hindi para kunin yung cellphone. Ay naalala nyo yung dun sa Baybay Leyte, yung mayor ng Albuera, si Espinosa, yung ama ni Kerwin, ay di ba ni-raid yun? Ni-raid yun, tapos pinatay sa loob ng kulungan. Yun. Kaya si Mike, mainit ang dugo niya, ni-raid daw yung kanilang kulungan yata 2 beses. Siguro, kinukumpis kayong mga cellphones kasi baka may nakapuslit na cellphone. Hula ko lang yan. Kasi may sinasabi siyang sabi ni Mike, 2 beses na ninyo kaming ni-raid. Anyway, yan ang nangyari kanina. Kaya maraming nagtatanong, attorney, ano ba yun? Bakit nagwawala si Mike Defensor kanina? Ay ano lang po yun. Gusto niyang magpa-interview, hinawi ng media, ng BJMP yung media, hindi pinayagan. Di galit si Mike. Galit siya. Bakit mo ako tinutulak? Bakit mo ako tinutulak? Bakit mo pinagbabawalan? Yan, gano'n. Di ba? Kaya yan. Plunder, sabi ni Nemesio Fernandez, ang plunder, yan, life imprisonment yan. Habang buhay na pagkakabilanggo yan. Plunder. Habang buhay na pagkakabilanggo po ang plunder. Kung sa revised penal code, reclusion perpetua. Kaya nga Nobel eh. Nobel. Anyway, yan po ang nangyari. Kasi maraming nagtatanong sa akin. Attorney, ano bang nangyari kay Mike Defensor? Bakit nagwawala kanina? Kasi nga, nasanay na siya na pinapabuelo siya, tapos kanina hindi. Palapit sa kanya yung media, siya palapit din, hinawi ng mga BJMP. Pero dapat unawain ni Mike, utos yun. Inutusan yung mga BJMP na yun, huwag nyo nang hayaan yan. Pinapa-interview nyo kung ano-anong sinasabi. Alam nyo namang person deprived of liberty yan. Nasa batas naman yan eh. Di ba? Kaya yan ang nangyari dyan mga kabunyog. Tingnan nyo sa ICC. Sa ICC nga, ni grabe yung kay Duterte, hindi itong si Mike galit na galit. Siyempre natural yon. Ano ka na person deprived of liberty ka. Di ba si Laila de Lima, ganun din ang ginawa nyo Mas malala pa nga Di ba? Mas malala. Si Laila de Lima, talagang gawa-gawa lang yung ebidensya laban sa kanya. Mabuhay po tayo. Magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.